Sabi dyan ni Atty. Rowena Guanzon, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday Kaya pala madaling-madali. Anak ng kagwang binibilata naman tayo ni Baki. Ang mga hinayupak, walang mga puso. Hayan, Holy Week na Holy Week. Nagpaparty sa Palacio de Polvoron. Anak ng kagwang Engrande. Nagwaldas na naman sa Kaba ng Bayan. Sana all. Sana all, walang crisis. Binibilatan na talaga tayo dito ni Baki. Pero happy Easter Sunday sa lahat ng maraming Pilipino na nakatutok dito sa Bisdak, Pilipinas. Happy Easter Sunday, pero mabuisit ka dito sa pagmumukha ni Baki Tanginan, sarap na naman ang pagkain nila dyan sa Palacio de Polvoron Samantala mga Pilipino, hirap na kung saan makamura ng langis. Sa kakahanap, ayan, napamura kay Bangag. Sige lang, ituloy po ninyo yung inyong pagwawaldas, pag-i-enjoy sa pera ng bayan dahil malapit rin naman ang katapusan dyan. Hindi naman yan paghabang buhay. Lalo na ngayon, sabi ni Atty. Rowena Guanzon mas mauna daw yung St. Peter bago ma-impeach si Inday Sara. Aray ko diha. Nasaan ba kasi si Dayunyor? Hinahanap ng maraming Pilipino Easter Sunday. Tang-inumin. Singot pa more. Ito, pag-usapan rin po natin, ipagpatuloy po natin yung pinag-usapan natin kagabi. Ito po ay patungkol na naman sa langis. Dahil nga po, budol nga yung Strait of Hormuz nila na pinayagan din mo ng Pilipinas ng bansang Iran. Pero ito, pinagpatuloy po nila yung pambubudol. Tolerong-tolero na po sigarin sa pambubudol sa maraming Pilipino. Nagpa-interview na naman, kasabat ang mga bayarang media, talagang pinayagan daw tayo sa Strait of Hormuz. Ano ba talagang totoo? Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Easter Sunday uli. Pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ng Bisdak Pilipinas. Gaganda ng content natin Totoo naman. Happy lang tayo dito. Siyempre, kailangan maging masaya. Huwag masyadong malungkot sa pambubudol ng mga hinayupak ng mga oligarko dyan sa Palacio de Polvoron. Bisdak Historiador pasubscribe nyo, pangalawang YouTube channel ko po yan. Unahin po muna natin pag-usapan itong animal na budol talaga ng Strait of Hormuz Kasi nga sumisipa na naman ang presyo ng langis. Marami pong tatanong bakit ba kung pinayagan po tayo na makadaan dyan sa Strait of Hormuz, bakit ay patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis? At next week, aabot sa 170 pesos per litro ang krudo, Ang gasolina naman ay mga 120 pesos ang litro. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito dahil si Garin Tolero na nagpa-interview sa media, pero pakinggan natin muna ito. Narito. Nilinaw ng Energy Department na hindi agad bababa ang presyo ng produktong petrolyo kahit may access na ang Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. May paliwanag din ng isang ekonomista tungkol dito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. This is not a perfect solution, but is an important step that improves our position. Ito ang klinaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang social media post kaugnay ng pagpayag ng Iran na padaanin ng Filipino flag vessels, energy sources at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Anak ng kagwang talaga itong media nanindigan sila sa Filipino flag vessels, Hoy, mga hinayupak! Bakit ayaw nyo sabihin ang katotohanan sa maraming Pilipino na nakasubaybay sa inyong mga hinayupak na mga channel na wala po tayong tinatawag na Philippine flag vessels, wala po tayong barko na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz na regular. Yan na po ang malinaw dyan. Mula noon hanggang ngayon, wala tayong ganun Dahil umaangkat lang po tayo ng langis
sa Saudi, no? Sa UAE. Yan, diyan po tayo umaangkat eh. Yung barkong dumadaan dyan, barko nila, hindi barko natin, mga hinayupak. Pero tingnan mo, tuloy pa rin yung kanilang pambubodol, oh. Mantakin mo, hindi daw ito yung pinaka the best solution para daw magmura ang langis. Mag-resign si Bangag, yun ang solusyon natin. Tuloy, oh. Paglinaw ng kalihim, hindi ito nangangahulugan na agad na bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasunod ng mga ulat na posibleng umabot sa 170 pesos per liter ang presyo ng diesel at 130 pesos per liter naman sa gasolina sa mga susunod na linggo. Sa Strait of Hormuz dumadaan ang 20% ng global oil supply. Kaya labis na naapektuhan ang global oil prices, lalo na sa Pilipinas, matapos ipagbawal ng Iran ang pagdaan ng mga barko rito. Sa kasalukuyan naglalaro sa around 130 pesos ang presyo ng diesel, samantalang 90 pesos naman sa presyo ng gasolina. At next week, posible raw na magkaroon muli ng taas presyo ayon sa oil industry experts. Kaya ang tanong ng maraming Pilipino, kung pinayagan na ng Iran ang Philippine vessels na lumusot sa Strait of Hormuz, bakit meron pa ring oil price hikes? Ayon sa ekonomistang si Bienvenido Oplas, may mga rason kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng pagpayag ng Iran na padaanin ng Filipino flag vessels sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang mataas na oil prices mula sa Middle East countries tulad ng Saudi at United Arab Emirates na major oil sources ng bansa, mahal na insurance price per tanker na nagde-deliver ng langis, at ang depreciation ng halaga ng piso, lalo na't dollar-based ang presyo ng krudo. So we are not actually buying from Iran. We are buying oil from Saudi Arabia and United Arab Emirates. So about 98% of our total oil, crude oil, is from these two countries. But because they have to go through to the Strait of Hormuz problem, so the problem is not the supply but the transport of the supply. Sa post ni Secretary Garin, sinabi nito na imbis na immediate oil price rollback, risk management ang hatid ng agreement ng Iran at Pilipinas. Sa pamamagitan daw kasi nito, bagaman mananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, siguradong tuloy-tuloy ang oil supply sa bansa. Isang bagay na sinigundahan naman ni Oplas. Aniya, malayo pa ang bansa sa oil price stabilization at maaaring patuloy na tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero magandang hakbang aniya na magpatuloy ang supply ng langis kaysa magpatupad ng rationing ang pamahalaan. I think that we have to endure the high prices, but the point is that supply should be there. Because people can adjust. What is dangerous is when they will be rationing. Like for instance, one is should be maximum 25 liters per fueling, no? So pipila ng pipila. Pag may nakita nila na may pila, the more that people will go into hoarding. Kaya ang gagawin nila, pipila dito ng 25 liters sa isang gasolinahan, pipila na naman doon sa pangalawang gasolinahan, no? Para kay Oplas, dapat suspindihin ng pamahalaan ng singil na excise tax sa langis, imbis na ilagak ang pondo sa mga subsidiya. Aniya, sa urban-based transportation lang kasi nakatuon ng fuel subsidies at hindi umano nabibigyan ng pantay na pagtugon sa mga rural-based sector tulad ng agrikultura na gumagamit din ng langis. Sa kasalukuyan, aprobado na sa Senado at Kongreso ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ng fuel excise tax. Nakabinbin ito ngayon sa opisina ng Pangulo habang inaaral pa umano ang pangkalahatang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Yun lang. Tamad talaga pala ito si Bangag. Ano sabi daw? Yung excise tax kasi, di ba ho, binigyan na ho ng kapangyarihan ito si Bangag ng Kongreso na magdeklara ng State of Energy Emergency para yung excise tax ay suspendihin. So anong ginawa? Pag-aralan daw muna. Pinasa na po ng Kongreso yan pero nasa lamisan ni Bangag, pag-aralan daw muna kung isuspendihin ba. Hindi patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis. Mukhang itong ekonomista din na kumbinsi rin ng yung Oplas ba yan? Kamuntikan na mahupas. sa amin kasi hupas parang expired na ba? Napaniwala din ng gobyernong Marcos na mayroong agreement ang Iran at ang Pilipinas para padaanin po ang
Philippine flag vessels umano dyan sa Strait of Hormuz. Ang problema, wala nga ho tayong Philippine flag vessels eh. At kung merong kontrata at merong kasunduan nasan, pwede ba isapubliko po natin yan? Dahil nalilito po yung mga marino, mga seafarer, dahil kunyari nakasakay po sila sa bansang merong pinagtrabahuan nila sa ano na yon, na barko na yon, pero hindi naman po pinapayagan ng Iran, ano po ang mangyayari sa kanya? Yun na nga po, nalilito lang yung mga seafarer dahil budol nga yung estilo ng gobyernong Marcos. Pero ito, in-interview po si Garin, no? Narito, talagang natuliro na ho siya eh. Talagang nanindigan, meron talagang kontrata. Meron talagang kasunduan daw, may agreement daw, na pinayagan talaga tayo ng Iran. Pero nga ho, hinahanap po natin yung official na announcement, no, ng bansang Iran, kung ang mga Pilipino pwede bang dumaan dyan. Paano na yung nakasakay ng mga Filipino seafarer sa barko ng Amerikano, ligtas ba? Yan yung tanong. Wala na, natulero na sila. Pakinggan natin si Garino. Simulan natin briefly. Bakit po hindi bababa ang presyo ng mga ng langis kahit na may pag-uusap na with Iran na padaanin yung mga barkong Philippine flag o yung shipment na para sa Pilipinas? Ang presyo po kasi hindi naman dahil yan, di ba, iniisip kasi natin na kung maraming supply, bababa yung price. Pero hindi po nangyayari kasi sa international market yan eh. Yung nangyayari sa Pilipinas, kumukuha tayo diretso from the Southeast Asian countries and also from the Middle East. So, kahit man i-allow tayo or maraming supply, the price, how much we get it from the other countries, ganun din, umaakyat din siya eh. Sobrang, actually, this past week, umaakyat pa rin siya eh. So, hindi siya assurance na bababa yung presyo. Ang assurance lang ng access natin sa Strait of Hormuz, as mentioned by DFA and with their talks with Iran, is that at least mabibigyan tayo at meron tayong access doon. It's the assurance of supply. Kasi wala tayong pag-uusapan na presyo pag maubusan tayo ng supply. Exactly. Kumbaga, Anak ng kagwang, no? Alam mo po, Garin, madali lang kasi magdakdak ng ganun eh, na merong nag-usap itong DFE at yung Iran na pinayagan tayo, may access tayo dyan sa Strait of Hormuz. Ang tanong, nasaan yung pinag-uusapan? Meron bang black and white? Ano po yung panghahawakan ng maraming Pilipino, especially yung mga seafarer, na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz? Kung sila po'y sitahin ng Iran, kung bumbahin ang mga animal na yan, ano ipakita ho nila? Yan ang isa sa mga malabo, no, sa gobyernong ito. Meron ba kayong ipinakita na kasunduan, agreement, black and white? Kasi ang hirap na yan ang panghawakan. Hindi. Sabi po kasi ng Department of Foreign Affairs pinayagan po ang Pilipinas ng bansang Iran. Malabo po yung ganun, no? Kailangan may panghawakan po tayo. Kailangan meron tayong dokumento na isampal sa Iran. Pinayagan nyo kami, di ba? Sabi nga ho ng foreign minister ninyo, kausap ang DFA ng Pilipinas na kami ay pwedeng maglayag dyan sa Strait of Hormuz. Yan ang pinakamalaking questionable. At saka nasan yung official statement ng bansang Iran? Hindi kagaya po sa ibang bansa, Malaysia, pinadaan, Singapore, I think Singapore din pinadaan, may announcement, tayo wala. Yan ang mahirap dyan, Garin. po, may ensure lang na meron tayong magagamit na langis, pero yung usapin sa presyo ay nakabatay pa rin sa pandaigdigang merkado. Opo, for example po, yung PNOC, di ba, naatasan silang bumili ng 1 million barrels to 2 million barrels. Ang presyo talaga, so kahit malaki yung order mo, yung presyo is still high. So, mahirap talaga hindi siya nakokontrol ng bumibili, kinokontrol ng nagbebenta. Nagbebenta ngayon. Lahat po pati how they sell to the Philippines or how they sell to the PNOC or even to our private companies, mahal talaga yung benta nila. Ma'am, is it about Hindi rin po ako dyan papayag, Garin, dahil nga tayo ang isa sa pinakamataas na presyo ng langis sa buong mundo.
Alam niyo ho, sabi Strait of Hormuz, di agad access sa Strait of Hormuz, di agad magpapababa sa presyo ng petrolyo. Putang ina, isang kalokohan po yan eh. Bakit ba hinihiling pa natin na magkaroon tayo ng access sa Strait of Hormuz kung hindi po ito ang dahilan ng pagbababa ng presyo ng petrolyo sa ating bansa? Sabihin nyo na lang na budol po yan. Hindi po totoo na pinayagan ho tayo. Dahil kung pinayagan po tayo, anak ng kagwang, magmura talaga ang langis. Magkaroon talaga yan ng tinatawag na rollback ng petrolyo sa lahat ng mga presyo. Bakit? Simpleng economics lang yan eh. Law of supply and demand eh. Kahit sabihin po natin na yung yung bintahan sa pandaigdigang merkado ng langis ay mahal, oo, mahal, tanggap natin yon. Ganun naman ang presyohan, pero may supply ka na. Pag nagkaroon ka ng supply, law of supply and demand, ibig sabihin yan ay bababa yung presyo ng produkto mo kasi marami kang supply. Hindi man po pwede, marami kang supply tapos magmahal pa rin ang produkto mo. Hindi. Meron talagang paggalaw ng presyo yan. Ang paggalaw ng presyo yan ay pababa, hindi pataas, hindi paakyat ang presyo. Kasi may supply ng pumapasok sa atin. Kaya wag nyo kaming lukuhin. Bakit ayaw nyong aminin na wala talaga tayong access sa Strait of Hormuz at wala pang nakakadaan galing sa Strait of Hormuz papuntang Pilipinas na barko, na wala naman talaga tayong barko na tinatawag na Philippine flag vessels. Umu-order tayo sa United Arab Emirates, diba? Sabi po ng ekonomista na yon. Yung Dubai ba? Yung United Arab Emirates bawal dumaan dyan sa Strait of Hormuz. Umu-order tayo sa Saudi, bawal din dumaan sa Strait of Hormuz. So wala po talaga tayong supply ng langis na nanggagaling sa Middle East as of now. So isang kalokohan po itong sinasabi ho ninyo. Kailangan po maging totoo kayo sa bayan. Kasi kung niluloko po ninyo mga Pilipino, binubudol po ninyo, hindi talaga tayo makakausad. Kasi magtataka man ang mga Pilipino, kagaya ho nito, nagtatanong tayo, bakit mahal pa rin, magkakaroon patuloy ng increase next week, no? Mga Martes yan, mag-i-increase. Mantakin mo sa in-announce ninyo na may access tayo dyan sa Strait of Hormuz, pero yung increase sobrang taas, magiging 170 sa Corodo. Ito po yung magulo ngayon, no? Nalilito na ang mga budol-budol gang dun sa Palacio de Polvoron kung paano nila pasinungalingan yung nauna na ho nilang announcement na meron daw talaga tayong access sa Strait of Hormuz. Pero ang bansang Iran, wala man announcement. Budol na naman ho ito. Sige, tuloy tayo. About time na pag-usapan na yung pag-abyenda sa oil deregulation law para sa panahon ng krisis at least ay may control ang gobyerno sa presyo ng gasolina. Opo, I think it's about time. It's long overdue. Dapat before pa. But we leave it to the wisdom of Congress in that sense, no? Kasi alam mo naman yung executive will only be authorized to move in accordance with what the decision of Congress is. So I think it's about time, kung unsolicited advice lang, na kailangan natin i-review talaga yung deregulation law. Okay, now pinag-uusapan Hindi rin. Mali ka rin dyan, Garin. Alam mo ho, yung oil deregulation law, bataso talaga yan. Pero ito ho yun, ginawa ho ng Kongreso ngayon. Ano bang saysay ng sinasabi na state of energy emergency na pinasa ng Kongreso? Di ba ho? Para pagbigyan ang Malacanang, si Bangag, no, na kontrolin ang pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Yun po yung reason yan eh. Yung excise tax tanggalin, sabi pag-aralan pa. Hindi kailangan po ninyong gawin dahil meron naman kayong tinatawag na state of energy emergency, naka-specific talaga sa enerhiya ng ating bansa. Hindi kontrolin ninyo. Yung industriya ng langis ngayon, may kapangyarihan ka na. Pinasa na po ng Kongreso eh. O ito, dahil binigyan nyo kami ng kapangyarihan, state of energy emergency, lahat ng langis, no? Oil industry sa bansang ito ay kokontrolin ng gobyerno. Simple as that.
Kasi anong klaseng state of energy emergency yan kung wala kang magagawa? So, walang habas at hindi tumitigil na pagtaas ng presyo ng langis. Yun yung purpose nun eh. Kaya nga presidente ka bangag eh. Kaya binigyan ka ng kapangyarihan special na kapangyarihan po yan sa isang presidente. Ngayon, wala pa rin silang magagawa. For what? Kasi nga, ang gobyernong ito hawak ng mga oligarkiya, mga alta presyon. Po natin yung hakbang ng Congress, nagawa na nila yung trabaho nila na Ito yon. bigyan ng kapangyarihan ng Pangulong alisin yung excise tax. At nahihinip na po yung mga mamamayan ngayon Eksakto kung kailan eh. nila mararamdaman at kung kailan aalisin yung pansamantala, yung excise tax. Ano ba ba ang sitwasyon nito sa table ng Pangulo? Ano pa ho ba yung kinakailangan para ipatupad na ito? Kami po kasi sa Department of Energy, we are on the to make sure that we have oil in the country. Ano? Now, when we talk about the excise tax, medyo nasa ano na yan nasa territory na ng Department of Finance. So to assess kung ano yung pinakamagandang formula, no? Kasi Formula, ang ma'am, excise meaning kung magkano ang... magkano at kailan, and then and sa ano lang, kailan mo ba charge yung excise tax pag nag-import ka? Marami kasing ginagamit, binibenta natin at ibebenta during the month of April kasi dumami na yung supply natin, ano? Naka-charge na yung excise tax. So, kailangan talaga may formula in a sense na kailan ba siya effective at pwede ba yan i-retroactive. But those are things that needs to be decided upon or evaluate ng Department of Finance. Now, ma'am, may Anak ng kagwang, labo-labo pala kayo dyan. Useless din pala. Yung ginawa ng Kongreso, di ba? Putang na puro sarswela, puro optics lang talaga, promise. Kasi binigyan na kayo ng kapangyarihan para tanggalin yung excise tax. Tapos kayon, ang sabi pag-aralan, pa di ba ho, ang nag-request po na para tanggalin yung excise tax sa langis, ay ang Palacio de Polvoron. Kayo ang nag-request. So, ibig sabihin, bago kayo nag-request, napag-aralan na po ninyo ito. So, ngayon, nung ipinasa po ninyo sa Kongreso, nagiging seryoso yung Kongreso patungkol sa excise tax dahil yan po ang sigaw ng maraming Pilipino, tanggalin nyo po ang excise tax. Ano pong ginagawa ho ninyo? Nasa lamisa na ho ninyo, pinapatulog ni Bangag. Tapos ang sabi, pag-aralan, anak ng kamote. Di ba ho, bago kayo mag-request, pinag-aralan na po ninyo ito kung anong epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Ayaw nyo lang pumayag dahil pinipigilan kayo ng mga oligarkiya, pinapaikot kayo ng mga hinayupak ng mga negosyante. Hindi ako sangayon sa iyo, Garin, na sabihin mo, wala kaming wala kaming control dyan Wala kaming magagawa sila dapat yung mag-implement yan. Hindi, ikaw, Department of Energy Secretary ka Sabihin mo na kailangan na po natin dahil nga pag hindi po natin ipatupad po ito, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Yun po ang naranasan natin. Kahit may drama-drama kayong Strait of Hormuz dyan, anak ng kagwang, puro naman drawing, no? Walang katotohanan Tuloy lang konti. Ito na po ito kanina, no? Na, of course, dependent din tayo sa pag-angkat mula sa mga kapitbahay natin ng mga petroleum products. Sa ngayon ho ba may naaangkat pa tayo from them, especially apektado din naman sila? O bumaba na po yung allocation ng langis para sa Pilipinas from countries like Singapore, Korea, and China? Yun yung nakakatawa. Kasi nung una pa lang namin mag-meet with the President the day after the start of the war, ang instructions na sa amin, make sure that sa DOE, at least sa akin, na make sure that supply is steady, na meron tayong supply, huwag tayong maubusan dito. So, isa po namin yan yung mga ambassadors, lahat po from China, Korea, Japan, even up to Brunei, and lahat po ng mga countries na source natin. And so far, ang epekto nun, because of our good relationship with our Southeast Asian neighbors and also our Asian neighbors, nag-assure naman sila basta kung may mga kontrata na yan yung mga oil companies natin. At even G2G, they're willing to provide. So far po, ang resulta nun, at pag nakita nyo na rin yung computation namin, umaakyat din yung mga supply, kung ano yung number of days natin. Kasi naka-deliver na rin I've seen in the confirmation sa mga records namin na South Korea, Japan, even China, deliver po sa atin. So far wala
Narinig nyo? naagapan din kasi kinausap natin at pati yung presidente po siya nagtatawag po rin sa mga counterparts niya sa mga countries na to. So it's been steady naman. Narinig nyo? Ang China nag-deliver sa atin ng langis. Ang kapal ng mukha mo, Nyor. So ito tayo ngayon, no? Paaway-away ka sa bansang China. Ang ending din pala, sa China ka rin pala kakapit. Ang putang inang foreign policy na yan. Alam niyo, ako sa akin lang nakakalito itong foreign policy ni Bongbong Marcos. Mantakan nyo inaaway-away natin yung bansang China, sinasabihan po natin na bully, gaya si Tariela, ina-attack natin yung bansang China, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi. Kahit gumawa na po ng magandang hakbang ang China, pero tayo, ang yabang pa rin, no? Bully ang China. Sabihin pa ng mga hinayupak, mananakop ang China. Kamusta mga komunistang grupo, mga Tariela? Paano yung Tariela? Di ba pagalitan ninyo si Marcos ngayon? Kayo mga bubunistang tanganista na sinasabihan nyo kami na, putang ina, bisdak, pro-China ka. Kung ngayon, ito, maliwanag pa ho sa sikat ng araw galing sa bunganga ng Secretary of Energy Garin na nag-deliver po ang China sa atin ng langis. So ngayon, awayin pa ba natin yung China? O tayo makipagkaibigan sa China? O, dito tayo ngayon. Di kinain po ninyo yung mga salitaho ninyong mga masasakit laban sa bansang China. Dahil ngayon, sa panahon ng kagipitan, China pa rin po ang ating nilalapitan. Nung panahon ng pandemya, China, ngayon ito, crisis sa langis, China pa rin ho ang nagbibigay sa atin. Nakadeliver na ha, sabi ni Garin. Again, ako po ay hindi sang-ayon doon sa sinasabi ni Garin na nung pagbibigay umano ng access sa atin ng Iran sa Strait of Hormuz ay hindi po nangangahulugan na bababa ang presyo ng langis. Kasi kung totoo po yan na meron ng dumadaan ng mga vessel na puno ng langis papuntang Pilipinas, kailangan meron talaga yung paggalaw, no? Paggalaw ng presyo ng langis. Hindi po dapat pataas, kundi pababa. So dapat siguro dito, magiging totoo na lang itong gobyernong Marcos na wala po talaga tayong access, no? Na diyan sa Strait of Hormuz at wala pong kasunduan. Punkol lang. Ang kausap minister lang. Mas maganda ko siguro kung kausap ni Bangag ang supreme leader ng Iran. Hindi naman nakausap, no? Kasi, nasan ba si Bangag? Hinahanap na ho ng maraming Pilipino si Bangag. Natutyo na yata. Alam mo, kakaiba itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? Wala siyang parang wala siyang papel, no? Sa nangyayaring crisis na naranasan ng ating bansa. Tago ng tago no? Okay lang naman sana magtago, wag lang magsinghot. Meron po kasing kumakalat sa social media ngayon, post po to ni Attorney Rowena Guanzon na St. Peter muna daw bago impeachment. Ito, baka sabihin nyo fake news. Kahit puntahan nyo po yung social media ni Attorney Rowena Guanzon, sabi dyan ni Attorney Rowena Guanzon, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday Kaya pala madaling-madali. Madaling-madaling i-impeach si Inday Sara. No? Kaya walang due process, no? Itong House of Representatives kasi nga malapit na matsugi pala. Malapit na daw matsugi. Alam nyo na kung sino, wag na natin banggitin, baka ma-technical tayo dito. Illegal trespassing. Kasi meron kumakalat sa social media na umano'y itong hinayupak ng ngagba, no? Ay stage 4 na di umano May cancer umano. Pero
pag tiningnan natin yung kalagayan talaga ni Ngagba, no, biglang payat, no, nagkakasakit, merong diverticulitis na yung medical records hindi sinapubliko. Kaya normal lang na magkaroon ng mga ganitong klaseng spekulasyon, no, na nangangamoy St. Peter. Putangin na, visit na naman mga bubunistang tanganista natin ito. St. Peter bago impeachment. Bago ma-impeach si Inday Sara. Malamang. Pero yung galawan ni Junior talagang ruging-rugi na. Yan ang nakikita ko. Kaya, may pera lang. Oh. Kaya siguro medyo tumatayo pa. May tumatayo pa ng kusa. Sabihin na naman fake news tayo. Ha? Wala tayong conclusion dito. Tayo rin po ay nagtatanong. No? Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Dahil until now, ay hindi pa rin nagpapakita ng medical bulletin. Pakita nyo, St. Lux. At meron isang abogado po na naghahanap, no? Kay Bangag ang sabi, sabi ni Attorney Raul Lambino, nagtataka ako at iba pang mamamayang Pilipino kung bakit wala yatang live o video recorded Easter Sunday message ang Pangulo ngayon. Bakit kaya? Bakit ba? St. Peter ba? Hindi ba? Ganun naman talaga si Junior. No? Si Bongbong Marcos, pag nagbibigay siya ng mensahe, mga special holidays sa mga Pilipino, hindi po talaga yan nagbibideo. No? At walang live yan, live video. Kasi may ginagawa yung iba, busy yan. Siyempre, jamming-jamming ang buwang eh. No? Mahilig yan sa walwalan eh. Mahilig yan sa waldasan eh. Kaya hindi pwedeng disturbuhin ang isang tao pag nasa rurok ng kaligayahan. Kaya normal, isipin man niya, tangina, unahin po ba ko ba kayo? No? Unahin ko pa ba kayo? Di ba? Ayusin natin. Kaysa kaligayahan kong ang sarap. Langhap sarap. Hay! Hay! Hay, nako! St. Peter, naluloko! Ganun yung mga oligarkiya. Kaya hindi niya iniisip ang kanyang tungkulin. Mas uunahin niya yung mga kaibigan niya, kaparti-parti niya, partihan niya, kaysa atin na mga ordinaryong Pilipino. Yun ang maliwanag dyan. Kagaya, speaking of oligarkiya, anak ng kagwang, mantakin mo Liza Marcos. Ang sabi ng Palacio de Polvoron, kagaya ni Garin, di ba? Baguhin daw ang lifestyle natin, magtipid tayo. Pero hito na naman. Sa kalagitnaan ng crisis, nagparti-party na naman si Bake. Aw! Wala na, nalulung na talaga sila sa nalulung na sila sa sinasabing kapangyarihan. No? Feeling nila, wala kayong magagawa, kami ang nasa kapangyarihan ngayon. Magtipid kayo, magwaldas kami, anak ng kamote. Ganun ang kanilang naka-mindset, no? Bilang isang mga oligarko, mga alta presyon. Kaya sa panahon ng pandemya, tayo po ay pandemya crisis. Tayo po ay tayo lang ang nahihirapan. Pero sila happy. Happy lang. Kaya ito, spotted na naman si Bake. Liza Marcos pinangunahan ang paglulunsad ng luxury brand na Diagorni sa palasyo ng Malacanang. Umamin ng atensyon ang isang engranding pagtitipon. Isipin mo, engranding pagtitipon sa loob ng Malacanang. Matapos, pinangunahan ni First Lady Liza Marcos, Aranita Marcos, ang Manila unveiling ng luxury, ang tawag yan, wall covering brand
na Digorni. O, ayan ho. Okay pa ba ang mga bubonistang tanganista dito? Goods pa rin sa inyo? Anak ng kamuti, no? Tayo lang pinagluluko dito eh. Sarap ng buhay ni Baki, no? Ito tayo ngayon. Crisis ang ekonomiya, ingranding parte dyan sa Malacanang. Anak ng kamuti, yung kuryente, ilang milyon. No? Yung pagkain, ilang milyon. Yun ang masaklap dahil ang mga Pilipino, okay lang din na binibilatan ho tayo. Okay lang din na, sige, magwaldas kayo. Wala kaming magagawa kasi nasa Palacio de Polvoron kayo. Parang goods lang sa atin. No? Pero ako po na hindi goods yan. Babatikusin natin yan. Dahil sa gitna po ng crisis, anak ng kagwang haya, nagwaldas kayo. Haya, nagpakasarap kayo. Pagkatapos yan, anong gagawin ninyo? Singhutan ng usok. Usok ng demonyo. Eh, nilasing na naman. Eh, yung bote yan, magkano? 5 milyon bawat bote, 1 milyon bawat bote. Pinakamura, kalahating milyon. Oh my gulay. Kailan kaya to tamaan ng karma, no? Ayan, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagwawaldas nila. Anyway, wala po tayong, control sa kanila kasi sila man na sa kapangyarihan. Pero may magagawa tayo, kailangan pumalag at i-criticize natin sila. Hindi po pwede na sa panahon ng crisis sa ekonomiya na kayo ay nagpauso na magtipid pero hito kayo ngayon. Waldas ng waldas sa Kaban ng Bayan, ingranding party dyan sa Palacio de Polvoron. O baka sabihin ninyo fake news. O eto, maglabas pa tayo ng isang datos. O ayan, mga bubonistang tanganista o. Post po yan ng Bilyonaryo News Channel, no? Nakakampi ni Bangag. Pabaganyan-ganyan pa kayo. Sana all. Maraming perang kinakamkam. Ayan hindi po fake news yan. Totoo pong balita yan. Baka sabihin po ninyo, nagpapakalat tayo ng fake news. Ayan yung maliwanag. Yan yung masaklap. Yan yung masakit. Dahil binibilatan lang tayo. Sino naghanap kay... Ito, binatikos po yan ni Attorney Harry Roque. Magtipid ang mamamayan. Magparte-parte ang malitagang gamit ang pera ng mamamayan. Ayan na ho tayo. Yan yung realidad. Yan yung chick. Magtipid. Hindi uso sa kanila yung pagtitipid. Ang uso sa kanila ay pagwawaldas. Wala. Ito yung klaseng tao. Mga tao ang nakaupo ngayon sa Malacanang. Kaya ang mga Pilipino, binibilata na lang. Wala tayong magagawa. Maghintay na lang tayo sa 2028. Balik lang tayo dito sa kay Attorney Lambino. Sabi, bakit daw ang mga statement ay puro na lang, walang video, walang live, no? Ano bang statement ni Bangag? Hindi na kailangan kasi ito ng live eh. Sabi ni Bungit, ang pananampalataya ang magbabalik sa atin sa liwanag. Ay di aminado kang galing ka sa madilim. Madilim na kapalaran. Madilim na Pilipinas. Sino ang nagbibigay dilim sa Pilipinas? Ikaw rin Bangag. Ay mananampalataya ka. Alam mo, mananampalataya, sino yung Panginoon pinanampalatayaan mo? Linawin po natin, baka yung may-ari ng impyerno, yung dinadasalan mo. Buhay naman siya. Alive and kicking naman daw si Bangag. Basta pera ng bayan, nagwalda si Lisa eh. Ayan nagpost si Lisa, Happy Easter Sunday daw sa inyong lahat. Bilat daw natin. Animal, no? Ayan, Ayan si Dayunior. Parang old picture ito, no? Parang, alam mo yung lamisang ito, pabalik-balik pinupost nila, no? Pag hinahanap si Bongbong Marcos, saan si Bongbong Marcos biglang post ng ganyan? Ganyang lamisa din. Ganyang lugar din. Saan ba yan? Tapos silpi-silpi, sila rin apat.
Wala rin si Sandro. Nasaan ba si Charis? Sa mga naghanap kay Bongbong, maniwala ba kayo? Magkasama daw sila ni Baki ngayon. Hinahanap kasi ni Atty. Raul Lambino tsaka Rowena Guanzon. Ayan po, no. Yung pambibilat ni Lisa Marcos. Hanggang dyan lang naman yan. Wala namang katapos, wala namang wala namang forever. Sige, magsaya kayo. Pero time will come na sisingilin po kayo ng tadhana. No? Sisingilin po kayo ng Panginoon sa inyong panggagago sa maraming Pilipino. Again, ayan po, waldas na naman itong si Liza Marcos. Sana nga totoo yung St. Peter. Para siguradong presidente na si Inday Sara. Para matapos na ang animal na kahirapan ng bayan. Ito naman nagpapahirap si Bangag. Paano? Nagpakontrol sa oligarkiya. Nagpakontrol sa mga negosyante. Nagpakontrol sa mga nakapalibot sa kanya. Mga kasinghutan ba? No? Kaya ang Pilipinas bagsak. Tingnan mo kanyang asawa, waldas ng waldas, sa sarap ng pagkain dyan eh. Pwede ba nating i-audit to magkano yung gastos ni Lisa dyan, bawat party niya? Maliit siguro yung 100 million, no? Kada party niya. Sus ko Ginoo. Itong mga taong ito, pahirap sa bayan. Pero sisingilin din yan ng Panginoon. Di ba, Nyor? Sagot, Nyor. Anyway, happy Easter Sunday sa lahat ng maraming Pilipino. Ganun pa rin. Next week, haharapin po natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At hindi po nakokontrol ng budol-budol malitagang. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.